Binaligtad ni Trump ang sitwasyon matapos subukang magpakitang gilas ni Putin bilang tagagarantiya ng Iran sa kasunduang nuklear na ginawang ebidensya ng kahinaan ng Tehran ang kilos ng Moscow. Ngayong Biyernes, Hunyo 5, 2026 lalong tumindi ang krisis. Dahil nabebenta ng proteksyon ng Russia, bumibili ng oras ang Iran at inuuna ng Washington ang mahalagang issue. Hindi maaaring itago ng rehimen ng Iran ang uranium, umiwas sa inspeksyon at magkunwaring biktima sa harap ng buong mundo. Naging matagumpay ang kasunduang 25 bilyon ng Iran at Russia para sa bagong nuclear plant. Lumabas ito habang may crisis, patuloy na humihingi ng paliwanag ang International Atomic Energy Agency tungkol sa enriched na material at si Trump ay humihiling ng simpleng desisyon mula sa Tehran. Ano ang tinatago ni Putin? Bakit nagmadali ang Iran sa Moscow? Paano ginamit ni Trump ang pressure laban sa kanila? Ikukwento ko ang lahat. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang kilos ng palakasin ng Iran at Russia ang kooperasyong nuklear sa pamamagitan ng Rosatom, kumpanyang pag-aari ng Russia para sa proyektong pagtatayo ng 4 na nuclear power plant sa Iran. Sabi ng opisyal, para sa sivil na enerhiya, kuryente at pangangailangan ng Iran, ito. Pero binabago ng sitwasyong pampolitika ang lahat. Hindi tahimik na bansa ang Tehran sa pakikipagnegosasyon. Ang rehimen ay napapaligiran ng internasyonal na presyon, ng digmaan sa rehiyon, ng mga parusa, ng mga hinala tungkol sa imbakan ng uranium at ng kahilingan ng Amerika na isuko ang sensitibong material. Diyan makikita na ang kasunduang nuklear ay hindi lang tungkol sa enerhiya, kundi pagsisikap din ni Putin na suportahan diplomatiko ang kanyang kaalyado sa tubig. Hindi sumagot si Trump na parang sumuko. Nakatutok pa rin ang White House sa sentro ng krisis. Dapat buwagin, suriin at kontrolin ang nuklear na programa ng Iran. Ipinapakita ng Iran na enerhiya lang ang pakay nila. Ipinapakita ni Putin ang tiwala niya sa Tehran. Ang malaking tanong, kung mapayapa na, bakit patuloy hinihingi ng International Atomic Energy Agency ang access, lokasyon at paliwanag sa enriched na material? Sumasali na rin ang Moscow sa usapan. Dahil alam nilang kapag nag-iisa ang Iran, maaaring mapilitan itong magbigay daan ng mas maaga. Gusto ni Putin mapanatili ang impluensya sa gitnang silangan, protektahan ang bilyonaryong kontrata, gawing mahalaga ang Russia at gamitin ang nuclear deadlock laban sa Washington. Pero sa paggawa nito, inaako rin niya ang bahagi ng gastos. Kung magtatago ang Iran ng material, babagsak ang anino sa Moscow. Kung umatras ang Iran, talo si Putin. Kung pumayag ang Iran sa inspeksyon, panalo si Putin-Trump. Bukas pa rin ang negosasyon kay Trump dahil napipilitang magpaliwanag ang kalaban. Iyan ang pagkakaiba ng pampulitikang teatro at kontrol sa laro. Ang babala ng Departamento ng Estado para sa mga Amerikano sa ibang bansa, lalo na sa gitnang silangan, ay nagpapalakas na hindi tinatrato ng Washington ang krisis na ito bilang walang kwentang usapan. Nagbabala ang Amerika na mag-ingat at sundan ang abiso ng embahada at konsulado dahil sa posibleng banta sa mga interes ng Estados Unidos. Hindi ito angkop sa panggulong sumusuko. Bagay ito sa isang White House na alam na anumang kilos ng Iran ng mga kaalyadong milisya o ng mga grupong sumusuporta sa rehimen ay maaaring magdulot ng panibagong paglala ng tensyon. Nagbigay rin ng direktang presyon sa Tehran ang International Atomic Energy Agency. Muling nagpaabot ng pag-aalala ang ahensya sa limitadong access sa apektadong lugar at kawalan ng kontrol sa impormasyon tungkol sa inventaryo ng mababa at mataas na enriched uranium. Ang pinakasensitibong punto ay may kinalaman sa uranium na na-enrich hanggang 60% isang antas na malapit na sa technical na landas para sa paggamit militar kung ipagpapatuloy pa. Nadamay na rin sa krisis ang pagtatangkang pigilan si Trump sa Washington. Inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ang isang resolusyon para limitahan ang mga bagong aksyong militar laban sa Iran na may 215 boto laban sa 208. 4 na Republikano ang sumama sa mga Demokratiko. Tinawag ito ng kaliwa bilang panangga laban sa digmaan. Pero iba ang estratehikong pagbasa rito. Kapag tinatali ng Kongreso ang presidente sa gitna ng negosasyon, nagiging delikado ang mensaheng napapadala sa Tehran. Maghintay, magtiis at umasa na mahati ang sariling lakas ng Washington. Nagbabala si Marco Rubio na maaring isipin ng mga Iranian na tali ang kamay ng gobyerno. Kaya kailangan panatilihin ni Trump ang autoridad, presyon at kalayaan sa pagkilos.
Sinusubukan ni Putin na gawin sa Iran ang parehong ginagawa ng Russia sa ibang mga reyon. Gamitin ang energyang nuclear para sa sibilyang gamit bilang instrumento ng impluensya. Umarangkada rin ng Moscow sa proyektong nuclear sa Uzbekistan gamit ang teknolohiyang Ruso, pondong Ruso at retorika ng estratehikong pakikipagtuwang. Sa kaso ng Iran, may mas mapanganib na dimensyon ito. Pinaghihinalaan na ang rehimen, nahaharap na ito sa pagbusisi ng International Atomic Energy Agency at ginagamit na nito ang krisis sa rehiyon bilang pananggang pampulitika. Dahil dito, hindi pinapawalang sala ng kasunduan kay Putin ang Iran. Ipinapakita lang kung sino ang handang magprotekta rito. Ang kasaysayan ng kasunduang nuklear noong 2015 ay nagpapaliwanag sa kilos ni Trump. Nangako ang lumang diplomasya na kokontrolin ang rehimen ng Iran gamit ang mga konsesyon, mahabang palugit at pagtitiwala sa mahinang kasunduan. Kumala si Trump sa lohikang ito dahil nakita niyang ginagamit ng Tehran ang negosasyon para magpalipas ng oras, magpakalma ng presyon at magpanatili ng puwang para umusad. Ngayon, bumalik ang parehong usapan pero ibang mukha na. Hindi na sina Obama at Europa ang nag-aalok ng ginhawa, kundi si Putin na ang nagbibigay ng proteksyon. Nag-iba ang paraan, pero pareho pa rin ang panganib. Ginagamit ng Iran ang diplomasya bilang panangga para sa kanilang programang nuklear. Kasama sa kalkulasyon ng Israel dahil ramdam nila ang banta mula sa Iran. Ginawang isa sa mga pangunahing layunin ng pamahalang Israeli ang pagsira sa kakayahang nuklear ng Iran sa kanilang kampanyang militar. Ipinapakita nitong ang krisis ay hindi lang abstraktong pangtatalo ng mga diplomat. Ito ay isang labanan tungkol sa kaligtasan, saklaw sa rehiyon at kapangyarihan ng pananakot. Ang Iran ay napopondo, nag-udyok at napoprotekta sa mga kaalyadong grupo na kumikilos sa iba't ibang panig ng gitnang silangan. Kapag pinalalawak ng parehong rehimen ang kooperasyong nuklear sa Moscow, ang issue ay hindi na technical kundi political na. Sino ang makikinabang kung lalong lalakas ang Tehran? Ang paghahambing sa ibang bansa ay nakakatulong maglinaw sa sitwasyon. Kapag ang kaalyadong bansa ay humihingi ng teknolohiyang nuklear para sa gamit sibilyan sa ilalim ng malinaw na patakaran, inspeksyon at bukas na pagkakahanay, kontrolado ang panganib. Nagbabago ang sitwasyon kapag ginagawa ito ng Iran sa gitna ng digmaan, mga sanksyon, limitadong access ng ahensyang nuklear at pakikipaglapit kay Putin. Hindi ang planta ang nakakatakot, kundi ang rehimeng nasa likod, ang napiling oras, ang padrino at ang kasaysayan ng pagtatago. Binaligtad ni Trump ang sitwasyon sa pagtanggi sa balangkas ng kaliwa. Ipinapakita ng kasunduan ng Russia at Iran na kailangan ng Tehran ng Moscow para makahinga. Pinapatunayan nitong gusto ni Putin na iligtas ang kanyang impluensya. Pinapakita nito na naapektuhan ng presyon ng US ang rehimen. Kung komportable ang Iran, di nila kailangan magmadali sa napakalaking kasunduang nuklear sa gitna ng krisis. Ako si Milson Alves, global internacionalista, at layunin kong panatilihin kang laging may tamang impormasyon gamit ang katotohanan araw-araw. Nasa description ng video ang mga link ng balita. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli, tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.